Nagprotesta rin ang mga kabataan sa Metro Manila ngayong International Students Day. Panawagan nila sugpuin na ang katiwalian sa pamahalaan. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Paulo, kumusta na ang sitwasyon nila? Corina, bumuhos ang malakas na ulan dito sa may area ng Katipunan, dahilan parang medyo bumagal ng kaunti o yung na-delay ng kaunti yung isinasagawa ngayong programa ng ilang mga estudyante na mula dun sa mga Katipunan Avenue School. So we're talking about UP Diliman, Miriam College at Ateneo de Manila University. Ramdam din kasi yung mga demonstrasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong National Students Day. Kanina naman pasado alas 2 ng hapon, nagprograma ang Student Council Alliance of the Philippines kasama si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kung saan nagmarcha naman ang nasa lampas 100 estudyante mula Oblation papuntang Palma Hall. Kinabibilangan ito ng mga estudyante mula sa UST, FEU, National University, Ateneo, PUP, Iris, Quezon City University at iba pang mga eskwelahan. Ani Sendanya at ng mga student activists, mahalaga ang papel ng mga kabataan sa pagpapahayag ng katotohanan sa mga nasa kapangyarihan dahil mga mag-aaral ang laging matatamaan kapag may mga issue ng katiwalian. Sila talaga yung pangunahing ninakawan nito mga flood control projects at pagnanakaw mula sa ating budget. Sa bawat piso na ninanakaw mula sa budget, yun ay bawat piso dapat para sa pag-aaral nila. Ilang taon, ilang panahon na po ang nakakalipas, pero hindi pa rin po sila nakukulong. Pero ang mga estudyante, patuloy pa rin po siya kaming nirerenta ng mga government officials. Naglunsad naman o rather nakisama rin sa protesta sa Palma Hall kanina ang P-pop group na Vision at nag-perform sila sa mga estudyante na nanonood kanina. Naglunsad naman Corina ang grupong Anak Bayan ng kilos protesta sa may Mendiola sa Maynila kaninang hapon bilang pakikiisa rin sa International Students Day. Bago nito, naglunsad din ang kaparehong aktibidad ng grupo sa iba't ibang lugar tulad sa San Fernando, Pampanga. Nag-anunsyo rin ang grupo ng mga student walkout sa mga colleges at universities sa Mindanao. Corina, balikan ko lang itong nangyayaring kilos protesta dito sa may Katipunan Avenue. Nasa 300 hanggang 400 estudyante ang pumunta dito sa may area ng Katipunan. Tapat ito ng isang simbahan, yung Santa Maria de la Estrada Parish, kung saan nagsagawa din sila ng kanilang programa at patuloy nga na nagsasagawa sila ng kanilang kilos protesta. Kaya sa mga motorista pong nanonood at nakikinig sa atin, ay asahan po ang moderate to heavy traffic situation kung kayo po ay papunta sa may area ng Commonwealth at light to moderate naman kung manggagaling po kayo ng Commonwealth papunta naman sa may area ng Boni o yung ibang mga area po dito sa may kahabahan ng C5. Balik sa iyo, Corina. Hanggang anong oras daw sila dyan, Paulo? Well, kanina, batay sa mga organizers, Corina, no, ang initial program nila was up until 7:30 in the evening. Pero dahil nga umulan, ay either kung mapapabilis man yan o mapapabagal man yan, depende yan sa magiging pacing ng kanilang programa. Medyo marami-rami kasi itong mga estudyante, Corina. We're talking about the 3 schools na nag-converge bago magsimula ang ating newscast. Kung kaya nagpapatuloy pa rin yung kanilang demonstrasyon, hinahimok nila yung mga motorista dito na bumusina kontra katiwalian at ramdam mo yung energy talaga ng mga estudyanteng nagpo-protesta dito sa may area ng Katipunan. Corina. Okay, maraming salamat Paulo Barcelon. Nag-uulat ng live mula sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.